Maligayang umaga! May bagong lesson tayo ngayon na ating tatalakayin. Ang mitigation ay ang pagbibigay ng aksyon upang mabawasan ang pinsala o panganib na dala ng kalamidad o sakuna. But ma'am, ano po ang pagkakaiba ng sakuna sa kalamidad? Parang parehas lang po eh. Magandang katanungan. Ang kalamidad ay ang mga hindi nating inaasahang pangyayari na sanhi ng mga proseso sa kalikasan. Samantalang, ang sakuna ay tumutukoy sa malaking epekto o pinsala na dulot ng kalamidad. Dagdag pa rito, ang mga kalamidad ay hindi kontrolado ng tao, at ang mga sakuna ay maaaring gawa ng tao, maaari din namang natural. Malubhang sakuna ang dala ng mga bagyo depende sa lakas at bilis nito. Ngunit, hindi lang ang kalamidad na ito ang nag-iisa. May lindol, landslide, tsunami, climate change at global warming. Ang mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng kaayusan ng isang lipunan, kaya naman mas mainam kung may alam tayong simpleng mitigation tungkol dito. Magtabi ng emergency supplies tulad ng dilatang pagkain, tubig, kandila, flashlight, baterya, radio, at first aid kit. Mabuti din na manood o makinig sa balita tungkol sa bagyo. Huwag lumusong sa baha upang hindi malunod, hindi makuryente at makaiwas sa lepropyrosis. Sa ating lugar, alamin kung may ilog, lawa, lambak at bundok dahil madalas ang pagbaha sa mga lugar na malapit dito at lumikas sa evacuation center o mataas na lugar. Maglista din ng numero ng mga ahensya maaring makatulong sa oras ng kalamidad tulad ng bumbero o pulis. Ang isang komunidad ay dapat siguraduhin na may evacuation plan ang pamilya at para sa lahat ng komunidad. Protektahan ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagtatayo ng matitibay na pader na maaaring maging harang mula sa bumabagsak na bato. Pwede rin maghukay ng mga kanal na maaaring daanan ng rumaragasang tubig at putik. Kapag may bagyo o ulan, maging alerto sa paligid at manood ng balita. Kung malapit sa sapa, bundok o ilog, tignan kung malinaw pa ang tubig o may kasama ng lupa ang natangay ng tubig ulan upang makalikas ng maaga. Lumayo sa mga gamit na pwedeng mabasag o bumagsak tulad ng salamin at malalaking appliances, at tumago sa ilalim ng matibay na bagay tulad ng lamesa o kama. Kung walang masilungan ay gawin ang back cover and hold. Iwasan ang paggamit ng kuryente habang at pagkatapos ng lindol dahil maaaring may sirang poste ng kuryente ang maaaring maging sanhi ng short circuit o sunog. Kung nasa labas habang lumilindol, lumayo sa mga matataas na gusali o sa mga bagay na maaaring bumagsak anumang oras. Dahil sa mga posibleng aftershocks, iwasan dumaan sa mga tunnel o flyover. Sa mga nakatira malapit sa baybaying dagat at nagkaroon ng lindol, ay maaaring magkaroon ng tsunami. Pumunta agad sa mataas na lugar na may 3 kilometro o higit pa mula sa baybayin upang masiguro ang kaligtasan. Sa mga nakatira sa isang tsunami-prone area, siguraduhing may tsunami evacuation plan ang inyong pamilya o komunidad at alamin kung paano ito tutuparin. Ang climate change ay ang matagalang pagbabago ng klima na madalas ay sanhi ng aktibidad ng tao, lalo na ang pagsunog ng fossil fuels. Bawasan natin ang greenhouse gases sa atmosfera sa simpleng pamamaraan sa pamamagitan ng pagbawas sa paggamit ng fossil fuel, paggamit ng wind, solar at alternative energy areas, pagprotekta sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno at iwasan ang pagpuputol nito. Gumamit ng bisikleta sa mga destinasyong kaunti lang ang distansya.
pangalagaan ang ating mga limitadong natural resources at iba pa.